Good morning guys! Welcome to another episode of Kondo Serye. Gusto ko i-share sa inyo kung ano ba yung kinakain ko everyday kasi nga mag-isa lang ako sa bahay. So para sa mga katulad kong mag-isa lang sa bahay or magiging mag-isa na sa bahay in the future, gusto ko i-share yung mga kinakain ko, kung paano ba ako magluto, ano ba yung mga pwedeng lutuin kapag mag-isa lang. First meal of the day, lulutuin ko tong ginawa ng mami ko na bread roll na mayroong hotdog, pwede ding ham or bacon. Tapos mayroong vegetables sa loob. Usually kasi breadcrumbs or yung mga nabibili. Pero yung ganito, mas masarap siya. Tapos kailangan ng itlog. So, kapag nalagyan na ng breading, pwede nang i-fry. Konting mantika lang yung ginagamit ko. Yung apoy, medium lang. Kasi pag masyadong malakas, masusunog. Pag naluto na, hanguin. Ang ginagawa ko sa mga fry, pinapatulo ko muna para talagang hindi masyadong madami yung mantika. So, ito ang aking almusal ngayon, yung bread roll na gawa ng mami ko. Sobrang sarap. Try nyo. Tapos, ice Milo. Sobrang sarap niya. Kailangan nyo siyang itry gawin para sa family nyo or para sa sarili nyo. Hindi naman siya madaling masira. So, pwede nyo lagay sa ref. Gawa kayong madami. Tapos, lagay nyo sa ref. Tapos, every morning. So, tatagal siya ng mga 3 days sa ref mula ng araw na gawin nyo. Una kong ginagawa, sinasangag ko tong kanin dahil mag-isa lang ako. Minsan yung nasasaing ko sobra, pang isang kain. Kaya pag may naiwan, sinasangag na lang. Ito naman ang naisip kong gawin sa tilapia dahil nga sa acne breakout ko. So, nag-decide ako na iwas muna sa mga masyadong pritong pagkain. So, naisip kong i-steam gamit itong rice cooker na mayroon na siyang steamer. Tapos, na-prepare ko na din yung gulay. Wala akong aluminum foil, kaya diretso ko lang i-steam tong isda. So, meron akong 1 cup ng water. Sasaktuhin ko lang para kung sakali, hindi sobra yung tubig, hindi mapupunta lahat yung nutrients sa tubig. So, pagkatapos ng tubig, i-cook. Ilalagay ko na ng diretso tong isda at saka itong mga gulay. Okay sana kung merong aluminum. Feeling ko lang kasi para yung mga sabaw, yung lasa, hindi lahat mapunta sa tubig. Mas okay na yung mga matitigas na gulay nasa ilalim. So, pag nailagay na lahat ng gulay, tatakpan na at hintayin kumulo. After 15 to 20 minutes, pwede na ngayong kainin. So, kung gusto nyo ng mas malambot yung broccoli at saka yung carrot, siguro pwede nyo mas patagalin pa. Pero kung sariwa yung tilapia, tapos kung gusto nyo medyo crunchy pa yung gulay, 15 to 20 minutes, okay na yan. So, ready nang kainin. Ang lunch ko yung fried rice and then steamed tilapia with fresh vegetables na lang iniinom ko. Ito, favorite ko to. Ito lang yung nabibili kong peach juice sa Philippines na masarap. Meron akong konting toyo para kung sakaling matabang yung tilapia or yung gulay, sausawan ko lang ng konti. Sobrang sarap. Napaka-fresh ng tilapia. Tapos yung gulay, alam mong healthy siya kasi walang asin, walang vetchin, walang added flavoring. Sobrang sarap. So, late lunch na pero nakapajama pa rin ako. Anyway, itong steamed tilapia with vegetables, suggest ko siya sa mga tao mayroong health problem katulad ko kapag may acne breakout or sa skin. Kasi dito talaga, pag kakainin mo siya, kahit madami kang kainin, hindi ka magigilty kasi wala siyang mantika, walang vetchin, hindi siya maalat bukod sa toyo na konti lang naman sausaw mo. Sobrang sarap. Tapos, okay din siya para sa mga nag-o-office. Halimbawa, wala kang masyadong time mag-prepare ng pangbaon mo. Ito at least, ano lang siya, lagay mo lang sa rice cooker, salang mo, pagkatapos mo mag-ayos, pwede mo na siyang ilagay sa baonan. Sobrang sarap. Akala ko meron pa ako matitira para mamaya. Pero grabe, simut sarap. Sa sobrang ang sarap niya, malasa. Tapos light lang para medyo gutom pa nga ako kahit ang dami kong nakain. So para sa mga gusto maging healthy, gusto mag-diet, ito ang perfect lunch.
4:34 PM habang nag-edit ako ng vlog na i-upload mamaya. Kumakain naman ako, so ang merienda ko ay green tea, milk tea. Ito naman ang cheesy kutsinta, so 4 na piraso. Merienda time habang nag-edit. So, maggagabi na naman, oras na naman para magluto ng dinner. Isa sa nakakatamad talaga kapag mag-isa sa bahay, yung magluto. Kasi iba din yung meron niluluto para sa'yo or meron kang pinagluluto kasi mas nakakagana talaga. So, ito ang itsura ng kusina ngayon. Sobrang kalat. Nakapagtingin na ako sa ref kung ano yung available. So far, ang nakita ko ay meron ako ditong baboy. So, ito na lang iluluto ko. Mag-aadobo na lang ako. Okay, maglilinis muna. Sobrang kalat. Meron ditong patatas, meron akong kalamansi at saka sibuyas. Pero bago ako magluto, parang naramdaman ko nagugutom ako. Kaya magmamerienda ako habang nagpa-prepare ng dinner. Yung iba baka magulat na bakit ang payat ko pala, pero ang lakas ko palang kumain. Yun nga, parang mabilis kasi yung metabolism ko. Kaya hindi ko din maintindihan. Gusto ko talagang magpataba, pero hindi ako tumataba. So, meron ako ditong siopaw na binili ng mommy ko. Binili nila, mommy, galing sa Kowloon. Yan, favorite siopaw. So, initin ko lang. Ang pag-init, syempre kailangan steam. So, at tatakpan and press cook. So, itong rice cooker na ginamit ko rin para dun sa steamed tilapia with vegetables. Ang tatak niya ay Asahi. Nabili ko ng mga 900 pesos. Pero hindi ko siya sobrang nire-recommend. Kasi dumidikit yung kanin. Kahit na hindi naman sunog or overcooked. Yung ilalim niya nakadikit yung kanin. So, sayang. So, if meron akong budget or kung meron kang recommendation na medyo mura at saka magandang rice cooker na non-stick talaga, comment below para kapag may budget, yun naman yung bibilin ko. Kasi ito, okay naman siya pero hindi masyadong maganda. So after a few minutes, kumukulo na. Ayan na yung steam niya and malambot na. Yan. So Hello Kitty ang aking pinggan. Ito na ang Kowloon siopaw. Mainit. Sobrang sarap niya. 'Di ba bola-bola siya? Ang laki ng bola sa loob. Di pa man ako nakapagsimula sa pagluluto ng pang-dinner, naubos ko na yung merienda ko agad na siopaw. Sobrang sarap. So, ang una kong gagawin, ibababad ko lang muna tong mga baboy na cut ko na. Mas gusto ko kasi yung adobo na binabad muna sa kalamansi kumpara kapag diretso na toyo tsaka suka. Dapat din merong bawang. Pero guys, ang mahal ng bawang sibuyas ngayon. So, out of stock muna tayo sa bawang. Magsaslice lang ako ng mga kalamansi. Nahiya pa sa 2 pirasong kalamansi. Okay na siguro tong na-slice ko. Gamit itong strainer, pipisain lang yung mga kalamansi. Lalagay naman na ngayon tong baboy. Itong baboy na hugasan ko na to, tsaka napatulo ko na din. Mix lang ng mabuti para sure na meron ng kalamansi lahat ng baboy. Toyo naman ang ilalagay. Ayan. And then ihalo. Parang ang dami. Bay leaves, mga 2. Ginagawa ko dyan, hinahati-hati ko lang. Konting paminta. Tapos, ibabad lang to siguro mga 30 minutes. Kapag nagbababad ako, nilalagay ko sa loob ng ref para hindi siya madumihan, tsaka para makip pa din yung freshness. So, habang nakababad yung baboy, lilinisin ko naman yung mga ginamit ko. Kapag mag-isa ka talaga sa bahay, hello, pasma talaga sa kamay. Kasi nga, nagluluto ka, tapos maglilinis, maghugas ka ng pinggan, tapos yun, ang dami-dami mong kailangan gawin na nakakapasma. So, ang ginagawa ko, palagi akong merong gloves. So, kakatapos ko lang maghugas ng pinggan, tapos nakababad naman na yung pork. Gagawin ko naman ngayon, habang hinihintay ko yun, mag-edit muna ako ng video. Sobrang multitasking talaga kapag mag-isa. Pero, nakakatuwa kasi at the end of the day, nalalaman mo na grabe, kaya mo pala lahat yung mga task na yon sa isang araw lang. So, mag-edit lang ako. So, after 2 hours ng pag-i-edit ngayon, time na para magluto. Medyo sumama yung pakiramdam ko kasi sumakit yung puson ko. Pero kapag mag-isa ka talaga, walang sakit-sakit, kailangan mong kumilos. Ay, iprito ang mga patatas. Habang piniprito yung mga patatas, igigisa ko naman tong sibuyas. Alagay naman ngayon tong baboy na ibinabad sa kalamansi at toyo. Pan lang to hanggang sa lumambot yung baboy.
So, kapag luto na, pwede na ngayon ilagay itong pinagbabakan na toyo at kalamansi. Para manamis-namis, naglalagay din ako ng brown sugar. At tatakpan. Kapag sobrang alat, pwedeng dagdagan ng kalahating basong tubig. Kapag kumukulo na, ilalagay na ngayon ng suka. So, dahil merong kalamansi, 1/4 cup lang na suka ang ilalagay ko. Pag nilagay yan, huwag daw hahaluin, tatakpan lang. Ilalagay na ngayon ang fried potatoes. Nakapagsaing na rin ako, inabot na ako ng 10:30 PM. Minsan nakakatamad talagang gumalaw-galaw, magluto-luto. Parang ang sarap na tuloy matulog pagkatapos kumain. So, titikman ko na itong ginawa kong adobo. Maalat. Parang sobra pala yung 1 cup ng toyo. Tikman ko naman yung baboy. Masarap yung baboy kasi nung binabad sa kalamansi at toyo, pumasok na nuot talaga yung lasa ng kalamansi. Pwede na akong kumain, mag-aalas 11 na yata. So for dinner, ito ang pagkain ko, yung nilutong adobo. Tapos meron akong soft drinks na may yelo, masarap kasabay sa adobo. Tapos merong mainit na kanin. So, itong niluto kong adobo, siguro mga 2 hanggang 3 kain. Parang yun na yung maximum. Kasi kapag beyond that, mga 5 kain, 6, parang nakakaumay na. Actually, okay naman na pala. Kapag isabay mo sa kanin, nawawala na yung alat niya. So, tamang-tama. Bakit? Yun, adobo. Sarap ng adobo. Tapos yung baboy, malambot, tamang-tama.